Yan ho, nakikinig nyo ho, na talagang medyo pakibaba mo ng konti, sobra naman yan. Baka atakihin sa puso na yan, ha? Ang inyo napapakinggan, the usual, habang palapit na ho. Sabi ho natin, pagdating ho ata ng Sabado, meeting de Avance. Pagdating ho ng Linggo, ceasefire ho. Pagdating ng Lunes, eleksyon. So ngayon ho, Wednesday, Thursday, and Friday, ang dami ho talagang sinasabi ho natin, they're waiting with bated breath. Maayong buntag, sabi ho nitong isa sa atin sa Aderdap. Maayong buntag din. Ben, magsama-sama na tayo ulit sa programa mo. Solid pong fans nyo kami. Thank you. Anyway, sige. Anong klaseng tunog to? Sige. Kayo ho bang mga meron hong medication, nagbe-maintenance? Nakainom na ho ba kayo ngayong umaga? Kayo ho'y may mga hypertension, nakainom na ho ba kayo ng inyong maintenance? Kayo ho bang mga may diabetes, nainom nyo na ho ba yung maintenance? Aha, kaya ho namin sinasabi sa inyo mga bossing, alam nyo bakit? Palapit na hong eleksyon. Kaya yan hong tibok ng puso ho, hindi ho natin malaman kung yan may hypertension, kung yan ay nag-aalala. Yan ho'y mga simpleng tao. Yun ho mga taong nalalagay sa estado ng purgatorio. Kasi purgatorio sila, matagal na silang nakalagay sa estado ng purgatorio na hindi sila nakakatamasa ng sinasabing ay pagbabago or di kaya yung sinasabing natamasa nila ang kasaganahan sa buhay at medyo sabi nila, magbago na! Meron namang iba, yung mga ibang nalagay sa estado ng purgatorio, mga negosyante. Sa tagal ng panahon, sa 6 na taon, hindi ho sila mabigyan ng ito ho yung sinasabing connection na maganda, pero sila'y nakikisama, ang kanilang negosyo ay takboy nasa estado ng purgatorio. Marami hong mga negosyante, mga elitista, sila ho'y hindi dikit doon sa sinasabing kulay ng dilaw, at sila ho'y nakatamasa ho ng medyo lamya or lamig, pero sige pa rin sila, kung kaya't sila'y umaasa na sila'y mawawala na sa estado ng nalalagay sila sa purgatorio. Kaya, ang sabi nitong mga negosyanteng nalagay sa estado ng sinasabing purgatorio, kaya nung ang walang katiyakan na 6 na taon, sabi nila, malapit na. Malapit na. At sabi naman ng ibang mga negosyanteng medyo galing ho sa Bacolod at Iloilo, sabi nila, madamo nga salamat. Malapit na. Anong malapit na? Alam nyo na ho yun. Yun hong ibang mga negosyanteng patapos na at natamasa ho ang kasaganahan dahil sila ay nalagay sa estado ng langit. Langit nga naman. Bakit? Dikit. Hindi ho na kung pag-uusapan ay tamasa at ganda ng sinasabing takbo ng negosyo. Dahil sila'y dikit ang kanilang puso at bagang. Magkakulay ang kalang balat. May jaundice sila. Kaya nang sasabi, inclusive growth para sa kanila. Parang yung ibang mga elitista sinasabi, anong inclusive? Nakikisama lang kami. Pero laksan mong tibok ng puso nitong mga nasa purgatorio. Ang inyong napapakinggan ng lakas ho ng tibok ng puso ay mga negosyanteng nalalagay sa estado ng purgatorio, nagtitiis, naaabot din sila sa estado ng langit. Makakatikim sila. Yung iba naman, baba mo ng konti, nasa limbo. Alam niyo ho, limbo. Yung walang, lito, madilim. Madilim. Sabi nga doon sa anin, di ba? Limbo is madilim. Yan yung estado na mag-aantay ka, hindi mo alam kung ikay mapupunta sa impyerno, purgatorio o langit. Ahil wala kang katiyakan, iyan ho nangyayari. Ano hong estado kayo, mga bossing? Kumusta ho ang estado ninyo sa lipunang ito na si Ben Tulfo nagtatanong? Kayo ba'y nasa estado ng langit? Or kayo ba'y nalalagay sa estado ho na ako'y nasa langit na naman. Sabi ng iba, ako'y nasa purgatorio at ako'y nakatenga muna, baka makakaabot din ako sa langit pag natamasa namin ang sinasabi naming mga elitista to, ha? Can you
imagine may mga elitista na talagang sinasabi, sana dumating na to. Kaya yung tibok ng kalampuso, bahagya lang, maliit na, kunti na. Sabi nila, medyo malakas masyadong tibok niya. Baba niya, ganyan na lang ang tibok niya. Kasi sabi niya, malapit na. Malapit na. Sabi ng iba, yung mga medyo nasa langit ngayon, yung mga negosyanteng elitista na nasa langit, sabi nila, naku, napakahirap ng estado natin ngayon na walang katiyakan. Itong tao na medyo masyadong nangunguna at popular. Anti-establishment to eh. Hindi ka pareho ng tatlo. Alam namin kung ano ang gusto namin marinig na music to the ear. Sasabihin nila, ibibigkas nila. Kachoka na namin yan. Yun ang mga sinasabi nating mga politikong hindi sila anti-establishment. Itong isa, walang sinasabi to. Delikado. At tayo'y malalagay nito sa purgatorio. Yung kasaganahan natin ay baka malagay tayo sa, eto naman kasalatan. Delikado. Iba ho talaga pag ikay nasanay ho sa kasaganahan. Kapag medyo may kunting kasalatan o di kaya pagtitiis, hindi mo kaya. Yung iba nagpapatakamatay. Papatiwalakal. Medyo OA naman. Kaya ho natin sila, ano ho bang estado ninyo ngayon sa buhay ninyo? Kayo ho ba'y may hinaharap na pag-asa? Kayo ho ba'y nasisihan na mananalo mga manok ninyo? Eto ho yung mga soundbites ho ng mga tumatakbong pagkakandidato. Kayo na hong humula rito at babasahin ho natin kalang. Eto, sabi ng isa. Sabi nito, sigurado ako ang mananalo. Pag sinabi, bossing, anong sekreto mo? Ano bang formula mo? Secret! Kilala niyo yan? Sigurado na ako kung mananalo! Bakit? Bakit mo nasabi? Secret. Sabi naman ng isa. Sabi ng isa. Eto, sabi ng isa, magugulat na lang kayo. Ako ang mananalo, ang totoong survey sa eleksyon! Pero pag titingnan mo sa survey, nandun sila sa kulalat. Meron namang isa, although yung kanyang kapartner sabi, pagsisikapin namin, to the last minute, mangangampanya kami. Parang mas gusto kong asal nitong isa na to at kasama ang kanyang vice president. Na hindi siya kumpiyansa, bagkus nakikita niya, tinitingnan niyang pulso, at sabi niya, we'll work hard. Mas gusto kong pakinggan yun. Meron namang isa at sinasabi, election lang yan. Di ko matalo, di patalo. Nakita niyo ba? Sino-sino ho yung mga manok na yon? Meron namang isa, hindi ako susuko. Anong susuko ako? Anong magbibitaw ako? Hindi. Sa social media, ako nangunguna. Nakaka-relate ho ba kayo? Sige, sabi ni Mac Ray, good morning, Bitag. Sigurado, mabili na naman ng wheelchair na ticket abroad after election. So, ang bilis ho dito magbigay ho agad ng kalang comment to the Zeng GSM. Oo, lalo na mga ano naman kaya ang next plan ho nila? Sabi ho dito, it's all about land grabbing in Australia. Para nga angkop din sa bayan natin, Midnight Oil. Yan ho yung music ho natin. Nakaka-relate ho kayo, no? That's why I play that kind of music because may political undertone ho yung music na bed ho na ginamit nating instrumental. So naintindihan niyo ho ba? Yung kumakanta ho dyan, he's a lawmaker now in Australia. If you're from Australia, down under, good morning ho muna sa Pilipinas. Sino ba dito? Sir Ben, si Rad Makapagal, good morning, idol. I love your soundtrack. My social relevance, Beds Are Burning by Midnight Oil. Okay, it's about land grabbing. Okay. Sir Ben, anong mangyari kung sakaling maling presidenteng manalo sa May 9? Salamat lagi nakikinig kami dito sa Generica. Pakibati po si Jerome Salvador. Good morning sa inyo dyan. Si Raymond Egamao. Kinakabahan na ang mga kulay dilaw at mga ampaw. Ano bang ibig sabihin dyan? Kasi alis na mga walang easy. Sabi naman ni Espineda, ramdam na namin ang aligaga ng yung mga magbabalik mandaraya. Malapit na ang pagbabago. Easy. Lakas po nyo dito sa Davao. More power, sabi ho ni Nino Zuaso. God bless. Tirahin nyo po ang mga putok sa buhong Okay. Hindi ako naninira dito. Hindi tayo bumibira dito.
Ako ho'y sumasalamin lamang sa mga kaganapan, sa mga ito ho'y mga issue-driven, na mga development ho na nangyayari sa bansa ho natin. Junior, dasal na lang ang mga negosyante. Ang maging presidente, ligtas kay sa kriminal. Pero pag iba dyan, puro ngak-ngak maging... okay, sabi ho nung isa naman ho, si Candaza, Severino Candaza. Pabati naman po, Idol Ben Tulfo from Melrose Park, Cavite. Good morning. Okay, sa Leyte. Ito naman ho, sir, pakibati naman po ng mga OFW sa Taiwan. Lagi po ko nakikinig dito ho sa inyo at Bitag. Di po kompletong araw ko pag di po natin napapakinggan kayo dyan. Si Mose. Morning ho, Mr. Ben Tulfo. I'm here now watching you at Bitag Home, Bitag Live at home, TV screen. Cool na lang every day. Okay, impyerno ang bigay ng... Okay, easy. Pag-usapan ho natin, seriously mga bossing, Kaya kanina ho, sinabi natin, ano ho bang estado ninyo sa sitwasyon ho ngayon? Kayo ho ba'y nagtitiis? Kayo ho ba'y sagana? Kayo ba'y salat? Kayo ho ba'y nandyan sa lugar na estadong purgatorio? Wala naman sa impyerno, wala naman sa langit. So, nasa gitna. Sino ho yung mga nasa estado ho ng purgatorio? Ay yun ho ito ho yung mga working class and the middle class. And doon sa sinasabi ho natin yung mga above poverty line and working class na kahit na paano nakakaraos din. Kaya alam boss, kaya ho natin sinasabi to. Kasi ito ho yung comprise ho na mga hindi ho maintindihan. Akala ho nila, yun ho mga mahihirap diskontentado. Gusto ng pagbabago. Baka naintindihan nyo. And let's analyze this. Sige. Yun hong porsyento ho ng mga mayayaman, mangilan-gilan lang ho yan. Iba sa kanila, kingmaker pa nga Popondo ho mga negosyante ho yan. Yun hong mga sinasabi ho natin mga working class, yung mga, sabihin natin angat ng konti, yung iba naman katamtaman, yung iba naman working class lang. Sila ho yung medyo nandyan ho na parang dismayado. Kasi sila ho yung nagbabayad ng mga buwis na 32%. Hindi ho ba? Kaya kung sinasabi ng iba, mga kulto yan. Hindi. Ang ibig nyo sabihin, yung mga nasa ibaba, yung kulto na sumusunod na umaasa na kahit na ang mga nasa ibaba, basta't may PPP, Pamilya Pantawid Pilipino Program, sinong manalo dyan, basta't magsasabay-sabay lang kayong kakanta, tuloy lang ang PPP. Kapag sino hong eng-eng, ob-ob, na magsasabing, pag ako naging Pangulo, tigil lahat yung PPP, patay kayo. Pero, nakakasiguro na ho, yung mga mahihirap sa ibaba, tuloy lang ang PPP, Filipino Pantawid Pamilya Program or Conditional Cash Transfer, na talagang ibabahagi ho ng gobyerno yan. Kaya nga, nagkukumahog ho yung mga kandidatong sinasabi ho nila, mas pagagandahin ko pa yan! Hindi ho ba? Mas dadagdagan ko pa yan! So ngayon, nakaganyan yung mga tao, tutulo laway ng mga nasa ibaba. Okay, basta't walang... Pero kung titingnan ho nila, basta tuloy lang yung PPP. Malamang tuloy-tuloy lang naman ang PPP, di piliin na namin kung sinong gusto namin. Kasi wala naman palang sasabihin, tatanggalin namin yan. So pantay-pantay. So ngayon, kung tutingnan mo yung mga nasa ibaba, hindi masyado sila desperado. Alam niyo bakit? Kung desperado man lang sila, kasi kuminsan kinakapos. Pero kung meron kang pantawid, pamilya, cash program, CCT, sigurado ka na, hindi ba? So, desperado ba sila? Hindi. Basta't wag lang tanggalin ng PPP. Yung mga nasa middle class, yung mga katamtaman, yung mga sinasabing nakakaraos, yung mga working class, sila ho yung mga nakikita ho nila na kuminsan ng pahirap, kalbaryo, sila ho yung everyday. Tinatahak ho yung kahabaan ng mga lansangan natin na parang parking lot. Pagkatapos palang malasardinas, pagkatapos nakikita nila na mga kung ano-anong kabalastugan, itong mga putok sa buhong hindi pa magsilay na tama! Sana ng kulog at kidlat! Yan dapat ang gusto na. Kung pwede sabihin, ganun lang. Isasabihin ho nila yan. So ngayon,
Paano mo masasabi? Naghalo ho yung desperado at dismayado. Pero may mga nasa business community na mga negosyante, sila ho'y dismayado. Kasi sila ho'y matagal na sa estado ng purgatorio. Hindi sila sa langit kasi hindi sila dikit doon sa sinasabing kulay mga dilaw. So ngayon, yung nagsama-sama ngayon, kaya sinasabi nila pagbabago. Ngayon, sinasabi na, anong pagbabago? Yung problema, sabi nitong mga matatalino, mga kung mag-a-analyze sila, yung pagbabago, dapat ganyan. Hindi yung pagbabago na ganyan. Alam niyo ho kung sinong tinitira. So, sa bagay, lahat naman sila ho for pagbabago. Ang ibig sabihin magbabago, oo, sige, magbabago lahat pag ako nakaupo. Yung isa naman, patuloy ko magbabago. Ako naman, iba, magbabago. Di ba? Yung isa lang yung sinasabi, basta pagbabago. Pag sinabi, paano? Krimen. Pag sinabing krimen, ganun lang. Yung mga natatamasa ho nilang kasaganahan sa tagal ng panahon na nalagay sila sa estado ng langit, sila ho yung nahihirapan ngayon. Sila ho nalalagay sa estado ng purgatorio ngayon, malapit na matatapos ang kanilang maliligayang araw. Kaya't nakikita nila, tayo ba'y malalagay sa purgatorio? Ini, mini, mini mo, ako ba'y malalagay sa langit o purgatorio? Dito. Parang ganun ang laro, no? So yun ho mga mayayaman, yun ho mga business community, sila ho yung medyo uncertain. Ang ibig sabihin, walang katiyakan. Lalo-lalo na, dahil nakikita nila, 6 na taon ho nila bubunuin. Yun ho sa 6 na taon, yung pangangasiwaan ho nila kung paano ho nila tatahakin. How to navigate the next 6 years and how their business is going to be. Kung paano kanilang mga negosyo, paano tatahakin, navigating the business, na ang presidente wala pang katiyakan, wala pang sinasabi. Kaya alam niyo ho kasi kumin sa mga proactive yung mga business na yan eh. Bago pa man manalo ang eleksyon, alam nila kung sino manok nila, kahit sino manalo. Ang mga negosyante naman talaga mga bossing, ano? Kahit sinong presidente, kahit sinong anong administrasyon, mapapakisamahan ho nila yan eh. Ang mga business community kasi, they'll make their choices, whoever they think na medyo pabor sa kanila, kung sasabihin na alang-alang sa ating ekonomiya. Kaya lang, come on, the economic situation of a certain community in the country, nakaangkla raw doon sa sinasabing leader. Well, kasi mga restrictions, kasi yung mga sinasabi mga bagay na kung titingnan mo, that's hogwash. You know how to navigate. Alam niyo kung paano tatahak. Alam niyo, you know how to manage your businesses. Alam niyo kung paano pangasiwa ng mga negosyo ninyo. Magagaling kayo dyan eh. Anong kinalaman ng politika sa negosyo ninyo? You set the tone. Kaya nga marami ng buisit yan sa sinasabing contractualization na yan eh. Get it? Yun hong sinasabing alang katiyakan. Kaya ako nagsasalita ako ngayon. Hindi ho natin dinidikit. Yung pagiging estado ng desperado ng itong mga sinasabing negosyanteng walang katiyakan kasi hindi ho nila marinig yung gusto lang marinig. The music to the ears. Hindi ho nila, kaya yung iba sa kanila, pinupondohan yung asong askal. Alam niyo ho yun? Kaya yun hong sinasabi na, oh, let the dogs out! Okay? Di ba? Kaya nauso ho yan eh. You know, this is, kumbaga, nasa paligitnaan na ho tayo ng Sabado ho kasi, meeting day, avance na ho yan, Linggo, pahinga na ho yan. So ngayon, we have Wednesday and Thursday, Friday. Makikita nyo rin ho sa mga treatment and angling and the flavor and the aroma ng mga news ngayon, kung ano man mga malalaking dyaryo, you can see it everywhere. You can see everywhere. Kung magbahanap ko kayo ng balita, it seems to me na parang meron they're taking a stand, and their stand is basically their stand, and that's not being objective. Unless you're doing the analysis, at po pwede sa inyong mga editorial, pero yung news, you can't. Especially pag nasa front page na ho yan. Kaya kuminsan, the absence of, sabihin natin kuminsan, yun palang the freedom of information must flow. Balance. Get it? Di na ako magsasalita. Si Connie Melendez, they should endorse the leader that will focus to eliminate criminal rate. The rest will follow. Si Winston Peñalosa, ang gusto kasi nila yung
sakaling manalo para protektado ang kanilang negosyo. Si JT Bisana to business sector, just pay your taxes fairly and exactly okay, leadership will handle the government corrupt officials. Si Key, si Boy bili ng boto kapal mukha ayaw ng taong bayan kaya pinipilit ng sinisiksik yung sarili niya. Mabubuking kasi sila sa kinukurakot nilang pera, talagang peradong manalo kahit ano ang gagawin ni Boy Sibuyas. Ano ba to? Puro mga boy-boy na lang. Si Mac, good morning, Bitang. Kandidatong nagigipit sa Picos machine kakakapit. Easy. Oo, okay na. Andrew Dap, ayaw magpatalo, mga kurap hugas kamay, mga polpol, palpak, resulta. Ay pagka upaw. Ano ba tong upaw? Ampaw, upaw. Alam ko, hindi po pwede to ha. Nakalusot. Upaw is panot eh. Easy. Ano yan? Tukulisap? So Reagan Agramon, the question, sir, then is who will benefit the alleged electoral cheating? As voters should be vigilant, some powers that be won't stop at nothing to protect their interest. Si Tiboy Hermoso, Sir Ben, baka ma-heart attack ang mga matatalong politiko at hindi tinanggap ang pagkatalo. Si Raut. Ayos ang pangalan na to. Good morning, Sir Ben. Palagi ako nakikinig sa programa nyo. The best talaga. Pati po mga taga-Hingood City sa Mindanao to. Okay. Hingood. Okay, Hingood. Ninyo Aludo Mobida. Kabado na ngayon ang Idol Bita ng mga kandidato kasi ngayon ang ilang araw na lang election na. Si Patrick Briones kabado dahil paano may sasauli ang mga nagastos na mga pinautangan nila ng loob. Milyon-milyon. Para yung mga anak ng P na kaya di easy. Ano ba yan? Ang hahaba naman ng mga sinasabi nyo rito. Okay. 10:45, magbabalik ko tayo. Hindi pa tayo tapos, ha? Hey, we're just starting. Okay? Magbabalik ko kami. Stand by. Umpisahan ho natin mga. Ano ho ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ho ng walang katiyakan ho? Ang isang individual or ang komunidad ng, sabihin ho natin, business community or komunidad ng mga negosyante, ganon din ho yung mga kumpanya, individual o mga partido at mga politiko. Ano hong dahilan kung bakit nagkakaroon ho sila ng alangkatiyakan? Kasi ho, hindi ho sila marunong tumingin ng bagay na ang realidad ho, hindi nyo hawak lahat ng bagay sa mundong ito. Meron hong puong may kapal, ang siya hong gagawa't gagawa ng kung anong gustong bagay lang ho. Ito hong pinagkaloob sa atin ng puong may kapal, yun hong desisyon, gamitin ho yung ating pag-iisip, tama. At yung pag-iisip ho natin, gamitin ho natin para sa ikabubuti ho ng bansa. Choice and consequence. If we choose a leader who's not deserving, then we deserve that kind of a leader that's undeserving. Choice and consequence. Pagpipili ho tayo ng mga leader ho na hindi karapat-dapat, kung anong napili mo, yun din ang kahinatnan mo. Kung loko-loko yung leader, loko-loko rin. Kung kurakot ang leader, kurakot din. Kung leader na plastic, plastic din. Pero wag ho muna natin sabihing leader. Kasi pag leader ho kasi, ang feeling ho nitong ihahalal ho natin, sila ho'y magli-lead sa atin. Kung tutuusin, ganito na lang ho. Tulad ho na sinasabi ng kaibigan ho natin Cristiano rin si Cito Beltran. Para sa akin ho, ako nag-usap ho kami sa telepono. Naniniwala ho kami, ito ho mga presidentiable natin at sino ho mga senador na yan, na vice presidential. Sila ho'y nag-a-apply ng trabaho sa atin. Tayo ho'ng pipili sa kanila. Titingnan ho natin kung sila ba'y karapat-dapat na manilbihan para sa atin, mga empleyado natin. Dahil tayo ang boss nila. Hindi sila ang boss natin. Taliwas doon sa mamang nagsasabi, kayo ang boss ko. Kayo ang boss ko. Shut up! Pakiulit. Kayo Shut ang up! boss ko. Tigilan na natin yan. Eto ho, kayo, mga bossing.
Pipili ho tayo ng mga taong nag-a-apply ho ng trabaho. Etong mga tao nag-a-apply ng trabaho, pag sila ho'y pumasa, sila ho'y maluluklok at manilbihan ho sa atin. Simple lang ho yan. Inaasahan natin yung kakayanan, lahat ho, yung intellectual nila, galing, pero hindi naman ho lahat yung bagay na yan eh. Sinasabi nga ho natin, importante sila, paulit-ulit ho rito, parang sirang plaka, natatakot ho sa Diyos. At marunong hong gumalang para siya'y gagalangin. Naintindihan niyo ho ba? Merong iba, Sus Maria Josep, paano ka gagalangin kung hindi ka naman kagalang-galang? Paano ka galangin kung ang pagkatao mo ay salungat doon sa gusto mo maging respetable ka? To be a leader, you gotta be an example. Pero hindi ka pa leader kasi nag-a-apply ka pala ng trabaho. Kaya eto, mga walang katiyakan, marami hong pinagduduldulan ang sarili ho nila. Ako ang mananalo. Pag sinabi mo, ba't mo nasabi? Secret. Sabi, magugulat na lang ako. Ako ang mananalo pagdating ng eleksyon. Abay, merong isa ron. Sige. Ay magtatrabaho na lang kami. Mas gusto ko to eh. Very graceful. Very graceful. You know, there's it's a graceful way and I like that. Ayaw ko yung pag tinanong mo, bakit mo nasabi? Hindi, mananalo ako eh. Bakit? Secret. Anong secret mo? W-E-I-T. Whatever it takes, I'm gonna win. 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 What does it take for you to win? Can you tell me again? Baka naman, meron kang magic. Delikado yan. Boy semplang. Delikado yan, baka sumemplang ka. Kasi yung sinasabi mo, secret, sabihin mo na lang sa tao. Malalaman na, kapag sinabi mong secret tuloy, pagdududahan ka, lalagyan ng mali siya. Naintindihan mo? Sisemplang ka sa sinasabi mo. Kasi pag sinabi mong secret, it means whatever it takes, sa anumang paraan, ako'y mananalo. Tagalogin ko, sa anumang paraan, whatever it takes. Because secret means it's clean or dirty, it doesn't matter, whatever it takes. That's the way of saying it. Do you understand? Next time, just say it, I think I'm gonna win. Why? I just have the hunch. Bakit? Nakakasiguro ka ba? Mas madurong ka ba sa Diyos? Kung talagang ilalagay ka ng Diyos dyan, pero kung minsan may mga tao kahit hindi gusto ng Diyos, ilalagay ng sarili na sa tulong ng demonyo. Pakiulit nga. Asa nga yung aking 45 at 9mm ko. Pakiulit nga. Manatili ka sa impyerno! Shut up! Okay, simple. Ayoko yung mga ganyang klaseng tao ng satanas yan eh. Ngayon, isa naman, magugulat na lang kayo. Ako ang siguradong mananalo. Wow, man. Paano? Habang nagsasalita siya, pinupunasan yung mga uling sa mukha, uling sa gilid. Ako ang mananalo. Saan ka ba nang galing? Inayos ka na yung uling. Bossing, bakit may uling ang mukha? Huwag mo nang tanungin. Punas ng punas siya eh. Inupunasan yung kanya mga dumi sa mukha. Sabi niya, basta't magugulat kayo. Surprise, surprise. Know what you're saying? No, it ain't surprise anymore. I know what you're up to. I love this job. I just have to analyze people, their sound bites. Inaanalisa ko lang yung mga binibigkas ho nila rito sa atin. Kaya nga ho may Bitag Live eh. Sometimes we play with that words. Man, I love this job. And then yung isa, parang wala siyang katiyakan. Sabi niya, gagawin na lang namin kung ano magagawa namin para naman okay lang yun. Meron naman isa, election lang yan. Di manalo. Election lang yan. Di matalo. Di mo matalo kung matalo. Wag lang dadayain. Parang may condition. Wag lang dadayain. Ito naman isa, parang, nakakaamoy ka ba? Yung isa naman, hindi ako bibitiw. Basta't naniniwala ako. Siguro, kung anumang dahilan, everybody has that kind of confidence.
Now, basahin natin yung kumpiyansa ng bawat isa. Yung isa, kumpiyansa na parang delikadong kumpiyansa kasi sa anumang dahilan mananalo ako. Kung ba nga, whatever it takes, by hook or by crook, mananalo ako eh. Yung isa naman, magugulat na lang kayo, surprise, surprise. No, surprise, surprise. Tingin ka lang yun, tinatanggal yung mga uling. Yung isa, pagsisikapan namin. Okay, yung isa, reverse eh. Election lang yan. Eh di, kung matalo. Huwag lang dadayain. Bakit niyo nasabi yun? Eh kasi, ang kumpiyansa niyo, base doon, reverse psychology, base doon sa statistika. Siguro yun. So, nakita niyo na, kumpiyansa. Sometimes in kumpiyansa, the confidence and the competence comes along when you're a leader. You need to have the competence and have the confidence based on your competence. Kinakailangan meron kang dunong at kumpiyansa. Pero kung puro kang kumpiyansa, ala kang dunong, abay gunggong, ang tawag ko dyan. Ang isang leader, madunong at may kumpiyansa sa sarili, gawa ng sinasabing dunong at yung kanyang eksperyensya. Piliin ho natin yan. Kaya lang, ito hong walang katiyakan, contagious ho ito eh. Ako ho'y nagdarasal na sana ho pagkatapos ng eleksyon, wag ho tayo masadsad ho sa kangkungan. Polarized ho masyado, highly charged. Hati ho yung tao eh. Mataas yung emotion, sabi nga ho nila. For the first time ng election ho eh, ng Pilipinas, ito nahatay yung highly charged emotions are high sa mga tao. Epekto ng problema sa mga kamalian, kapabayaan, kagunggungan, kakurakutan, lahat na lang nandyan. Kaya, sabi nga natin, pardon me for saying this, they are, sabi ho ng iba, let me just borrow this, sabi na, they are all SOBs. Or, it ain't right to say SOBs, DOBs, not date of birth. Para sa medyo walang gender, anak ng P. Lahat sila anak ng P. Pero isang anak ng P na pipiliin natin. Yung anak ng P na yun, salitang kaliho to, ano? Don't take me literally. Kinakailangan may dunong. Kinakailangan may kumpiyansa. Merong karanasan, may takot sa Diyos. Marunong gumalang, kaya siya'y igagalang. Naintindihan niyo? Take ho ni bitag yan. Kasi baka sabihin ho ninyo, wala ka naman ginawa, mukhang halata ka. Punta ka sa harapan ko, susungal-ngal kong sapatos kong size 10 sa bibig nyo eh. So don't ever say that. Ako ho kasi naniniwala, no? Kung sana itong mga kandidato ho natin, ganare. Kung sana ho, lahat ho ng mga presidentiables, lahat ho ng mga vice presidentiables, sila ho maglalaban-laban kasi buong liderato dohoy sa itaas, di ba? Sana ho magkaroon ho silang covenant. Na sila ho'y magkakaroon ng covenant. Kami, kung sino man ang mananalo sa amin, kami nakahandang respetuhin kung sino yung mananalo dahil yun ang hinalal ng taong bayan. Siya ang napili ng taong bayan. At rerespetuhin namin yung proseso ng halalan at walang dayaan. Kami mismo ang aming mga tao at sasabihin namin dahil kami lahat sabay-sabay takot sa Diyos at hindi kami mandaraya. At kung sakaling kami mananalo, susuportahan namin yung taong nahalal at pinili ng taong bayan na niluklok sa tulong na rin ng Poong May Kapal. Dahil yun hong desisyon sana ng mga taong luluklok, sana bibigyan ho tayo ng wisdom ng Poong May Kapal na piliin ho yung nararapat sa puso ho namin, na puso ho natin. Bago ho kayo matulog, dasal ho muna kayo. Pagising nyo sa umaga, ilang araw na lang, nagabayan kayo na talagang tama ba ang napipili mo? Ano kaya ang impact niyan? Ganon din sana yung mga
vice presidential and presidential para kung sakaling kung sino manalo, walang mamamatay sa inyo ng sama ng loob. Wala tayong makikita na heart attack. Wala tayong nakikitang natitigok sa sama ng loob because it is just an election. After that, you gotta have to respect and support kung sino yung nanalo. At kung sino man yung nanalo, sasabihin niya na rin, ako ay papangako ko na anumang mga platapormang magaganda sa ikagaganda ng bansa para sa kapakanan ng taong bayan, kukunin ko yung mga plataporma nyo, hihiramin ko. Isasama ko sa plataporma namin dito at kung sino namang magagaling sa inyo, kukunin ko. Yun ang sinasabing reconciliation. The healing process. Wala ho tayong nakikita sa bigbig ho ng mga putok sa buhong mga kandidato na to eh. To the last minute, nagigiba, naglalaslasan ng liig eh. Kaya ho, maraming nangangamba, pati ho yung mga dayuhan kasi, come on, kayong mga putok sa buhong nag-a-apply ng trabaho, be a good sports. Kayo. Kumbaga, you swear na pag sinabi niyo kung mananalo to, kami mismo nga awat sa mga tao namin, walang dayaan, rerespetuhin namin, susuportahan namin yan. At kung sino man yan, humble enough to say, I will borrow and I will use the platform for the good of the nation and if it's good for the people. Nang sa ganun, wala na yung pangamba. Kasi bawat may sumusunod, may tagapagsunod. Kayo rin ang sinusundan yan, kaya mahalaga yung mga bibitiwan yung palabra. Ngayon, bukas, sa susunod na araw, bago mag-meeting de avance. So para matanggal yung pangamba, kayong mga kandidato, naintindihan yung sinabi ko. Para doon sa sinasabing si Ben Tulfo, bias. I got a size 10 shoes. You try saying that, I'm gonna sink it in your throat. Size 10, I swear. Because what else? Nasabi ko nang dapat kong sabihin. Ala na hong oras? Oy! I'll see you tomorrow. Adios!